Good day and welcome to Math Tibay. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paanong mag-solve ng analysis or investigation ng singly reinforced beams. So bibigyan ko kayo ng step-by-step solutions and all you have to do is follow these steps para ma-investigate natin or ma-analyze natin ang ating mga singly reinforced beams. Here are the steps. Step 1. Gamit ang relationship na compression is equals to tension, ay mag-assume tayo na ang ating Fs is equals to Fy. Para mas maintindihan, magkaroon tayo ng quick review regarding sa ating section. Halimbawang ito ang ating section at may lapad itong B at may taas naman itong H. Ang distance mula sa ating bakal papunta sa topmost fiber ay D. At somewhere in the middle ay mayroong neutral axis. Kapag iginuhit natin ang strain diagram, ay ganito ang kalalabasan nito. At ang distance mula sa ating neutral axis papunta sa topmost fiber ay C. At ang value ng pinakamataas na strain sa topmost fiber ay siyang strain of concrete. At ang pinakamataas naman na value ng strain sa ibaba ay siyang strain of steel. Kapag iginuhit naman natin ang stress diagram, ay ganito ang kalalabasan. Mahirap itong isolve dahil sa irregular shape, kung kaya't ginawa nito ng factor para maging rectangular shape, at yan ang 0.85. At ang haba naman nito ay A. Ngayon, mas madali na nating isolve ang ating compressive force at ang ating tensile force, gamit lamang ang stress at ang area. So our compressive force is equals to 0.85 F'C AB. At ang ating tensile force naman ay isang area of steel times Fs. Ang condition para masabi na singly reinforced beam ang ating ina-analyze ay kinakailangan na ang ating Fs ay mas malaki kumpara sa ating Fy. At ganun din sa strain. Ang strain ng concrete ay may constant value na 0.003. Sa ating condition, kailangan nating masabi na ang ating Fs is equals to our Fy. At dahil dyan, pwede nating sabihin na ang ating tensile force can be written as As Fy. At ang goal natin sa step na ito ay makuha natin ang A and C na nasa stress and strain diagram. Ngayong nakuha na natin ang ating equation para sa ating compression and tension, ay pwede na nating isolve ang ating A and C. Para sa ating A ay kailangan lang nating i-equate ang ating compression sa ating tension. And by substituting the formulas, we have 0.85 F'C AB equals ASFS. Pero ang ating Fs is equals to Fy. So pwede natin itong i-rewrite into 0.85 F'C AB equals ASFy. At gamit ang equation na ito, ay maisosolve na natin ang ating A dahil the rest of the variable is given kapag nag-a-analyze or nag-i-investigate tayo ng ating beam. At para sa C naman, ay mayroon tayong formula na A is equals to beta C. And by rearranging this formula, ay magkakaroon tayo ng C is equals to beta over A. Pero ano nga ba si beta? Ang beta ay may general condition na it should be between 0.65 to 0.85. Pero paano malaman ang value nito? Under 2001 na code, mayroon tayong conditions that if our F'C is less than or equals to 30 MPa, then our beta is 0.85. However, if it's greater than 30 MPa, then the equation must be performed. Similarly, meron din tayong code sa 2010 and 2015. Pero, bumaba ito ng 2 MPa, kung kaya't ang F'C ay i-compare sa 28 MPa. If our F'C is less than or equal to 28 MPa, our beta is 0.85. Pero, if our F'C is greater than 28 MPa,
then the equation in your screen must be performed. At gamit ito ay may susolve na natin ang value ng ating C. Ngayong nakuha na natin ang value ng ating A and C, ay proceed na tayo sa step 2. Kailangan nating i-check kung tama ba ang ating assumption. Ang ating assumption is Fs equals Fy. Ibig sabihin, ang ginamit natin na value para sa Fs ay siyang value ng Fy. Sa step na ito, kailangan nating i-evaluate kung ano ba talaga ang value ng ating Fs. Kapag ang nakuha nating value ay equal siya sa Fy or greater than Fy, ibig sabihin, tama ang ating assumption. At pwede nating gamitin ang value ng A and C na ating nasolve. Pero, kapag ang value ng Fs is less than the value of our Fy, ibig sabihin, hindi nag-yield ang steal. At kailangang isolve ulit ang value ng ating A and C. Ibig sabihin, mali ang ating assumption. At para makuha yan, ay pwede nating gamitin ang ating strain diagram. Ang strain at steal ay may formula na Fs over 200,000. Using similar triangle, ay makakabuo tayo ng equation na ganito. At pwede natin itong i-rewrite into Fs equals 600 quantity D minus C all over C. At dito natin makukuha ang actual value ng ating Fs. Ang C na gagamitin ay ang C na isolve natin. Ngayon, kapag ang Fs is greater than or equal Fy, ibig sabihin, ang ating steal ay nag-yield. Ibig sabihin, tama ang ating assumption at pwede nating gamitin ang ating A and C. Pero, if ang ating Fs is less than our Fy, ibig sabihin, hindi nag-yield ang steal. At kailangan muli nating isolve ang ating A and C. So, kailangan nating bumalik sa step 1. Pero, instead of equating Fs equals to Fy, ang ating Fs ay gagamitan natin ng formula na ating na-derive, which is 600 D minus C over C. Kapag nagkamali tayo sa ating assumption, ay kailangan nating ulitin ang step 1. Pero ang ikinaiba, imbis na Fs equals Fy, ang gagamitin nating Fs ay ang equation na ating na-solve, which is 600 D minus C all over C. Ganun pa rin ang magiging paraan. Una nating masosolve ang ating C. Gamit ang equation na 0.85 F prime C AB equals AS Fs, ay isa-substitute natin ang value ng ating Fs sa equation na ito. At magkakaroon tayo na 0.85 F prime C AB equals AS 600 D minus C all over C. Gamit ang equation na ito, ay masosolve na natin ang ating C. Sunod nating maisosolve ang ating A, gamit ang formula na A equals beta times C. Ganun pa rin ang magiging conditions and procedures sa pagkuha ng ating beta. At sa equation na ito, makukuha natin ang ating A. Ang ikinaiba ng ating equation at procedures, mas nauna nating na-solve si C at sumunod si A. Kung kaya't kanina, una nating na-solve si A bago si C. Ngayon, pag nakuha na natin ang mga bagong value para sa ating C and A, ay pwede na tayong mag-proceed sa step 3. Pwede na nating isolve ang values ng ating Mn or nominal moment or ng ating Mu. Kapag ang ating naging assumption ay tama na Fs is equals to Fy, ay pwede nating gamitin ang equation na Mn equals As Fy quantity D minus A over 2 para makuha ang nominal moment. At kapag mali naman ang ating naging assumption, ang Fs na ating nasolve ay siyang ating gagamitin. Ibig sabihin, ang ating magiging formula sa pagkuha ng nominal moment ay As Fs quantity D minus A over. At para naman makuha ang ating ultimate ang value ng ating reduction factor ay nakadepende sa kung ano ang value ng ating stress.
Kapag ginawa natin ang relationship, ang reduction factor at ang stress, ay ganito ang magiging resulta. Kapag ang assumption natin na Fs is equals to Fy ay tama, ibig sabihin ang ginagamit nating stress ay ang Fy. Ibig sabihin, ang ating gagamiting reduction factor ay 0.65. Anything na mas mababa sa Fy ay belong sa compression controlled at ang kailangang gamiting reduction factor ay 0.65. At kapag mali naman ang ating assumption, ay kinukompute natin ang ating actual Fs. Kapag umabot tayo ng 1,000, ang magiging reduction factor natin ay 0.9. Anything na lalampas ng 1,000 MPa na stress ay gagamit ng 0.9 reduction factor, and it already belongs to tension controlled. At kapag naman ang value ng ating stress, which is denoted as Fs, is in between Fy and 1,000, kailangan lamang mag-interpolate. At ito naman ang tinatawag na transition region. At ito ang pamamaraan sa kung paano natin ma-identify ang ating reduction factor. At kapag nalaman na natin ang value ng ating reduction factor, ay siguradong pwede na nating isolve ang ating ultimate moment. At yan ang pamamaraan sa kung paanong mag-investigate ng singly reinforced beam. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Salamat! Subscribe! 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 Please like and share. Subscribe.